Magandang araw mga bata! Kumusta? Si Kuya Red muli ito at may panibagong kwento na naman ako para sa inyo. Ang pamagat nito, si Mako at ang kanyang bisikleta. Kwento ni Mark Joseph Salinog mula sa Let's Read Up. Tara na, mamati na, ikaw man ako pagpila. Pamati kita ang istorya, sangit tayong nakabaraka. A story time, mag-enjoy good kita. Mahal na mahal ni Mako ang kanyang bisikleta dahil ito ay regalo ng kanyang tatay noong ito ay buhay pa. Palagi niya itong sinasakyan kapag gumagala kasama ang kanyang mga kaibigan. Maliban sa kanyang nanay na hindi pumapayag na gamitin ito. Marami ang naiinggit at pumupuri dahil sa bilis ng kanyang pagpapatakbo. Mako, punta tayo mamaya sa bagong bukas na esplanade sa kabilang baryo. Maganda magbisikleta doon. Ayan ang kanyang kaibigan na si Nico noong nagkita sila sa harap ng barangay hall. Kaso ayaw ni nanay na magbisikleta ako sa malayo, lalo na at magagabihan ako ng uwi. Pagagalitan niya ako. Sagot ni Mako. Ay, bakit? Magpapaalam ka ba? Hindi naman tayo magtatagal. Hindi tayo magpapagabi. Ikaw lang doon mamaya ang wala kung hindi ka sasama. Pangungumbinsi ni Nico. Sige, magkita-kita na lang doon mamaya. At saka mabilis na nagpatakbo ng bisikleta pa uwi. Pabalik-balik na tumatakbo si Mako sa harap ng kanyang nanay, ngunit hindi niya ito masabi. Gustong-gusto talaga niya na makapunta sa esplanade kasama si Nico. Sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang bisikleta, ay parang inaanyaya talaga nito na sumakay. Ngunit alam niya na hindi siya papayagan ng kanyang nanay kung magpapaalam siya. Mako, bumili ka muna ng mantika sa palengke. Bilisan mo lang ha, kasi magprito pa ako ng isda. Opo, nanay. Habang nakasakay si Mako ng kanyang bisikleta, naalala niya ang sinabi ni Nico. Ikaw lang ang wala doon mamaya kung hindi ka sasama. Kung kaya, sa halip na pupunta ito sa palengke, ay tumungo si Mako sa esplanade. Dahil mabilis itong magpatakbo, makababalik din ito agad at makabibili ng mantika. Masaya silang nagpaikot-ikot sa esplanade. Maraming tao doon. Mayroong naglalakad, may tumatakbo, at may nagbibisikleta rin kagaya nila. Marami rin ang nagbebenta ng mga pagkain at nagseselfon dahil sa marami ang magagandang tanawin, lalo na ang papalubog na araw. Hala, papalubog na ang araw nang maalala ni Mako ang bilin ng kanyang nanay. Naaliw siya sa pagbibisikleta at hindi niya namalayan ang oras. Hala, gabi na. Pagagalitan ako ng nanay nito. Para mabilis, magpaligsahan tayo sa pag-uwi. Tingnan natin kung sino ang unang makarating sa barangay hall. Paghahamon ni Nico. Mabilis ang kanilang takbo, maliban na lang kay Mako. Ginusto niyang magpahuli para makaliko siya sa isang maliit na eskineta na maaari niyang daanan. Medyo mataas at masikip nga lang, pero mas madali ang rutang ito. Hahaha! Ako na ang mauuna nito! Pagmamayabang ni Mako sa kanyang sarili. Dahil medyo madilim na, hindi nakita ni Mako ang nakaharang na bato sa daanan. Biglang sumerko ang kanyang bisikleta. Tumalsik si Mako at napunta sa mabatong bahagi. Aray! Dugo! May dugo sa paa ko! Tulong! Sigaw ni Mako, ngunit walang may nakarinig. Pinilit niyang makatayo at puntahan ang kanyang nahulog na bisikleta. Ang bisikleta ko! Bakit nasira ang bisikleta ko?
Sabi ni Mako. Gusto niyang malaman kung may sira pero hindi niya ito makita. Itinulak niya na lang ito at ipinagpatuloy ang pag-iika-ika nitong paglalakad. Kung naniwala lang sana ako kay nanay na hindi magpagabi, hindi sana ako nahulog. Pagsisisi ni Mako. Malalim na ang gabi nang makarating ito sa kanilang bahay. Pasigaw na sigaw ng kanyang nanay nang makita ito. Nanay, sabi ni Mako habang umiiyak, naaksidente ka ba sa bisikleta? Tanong ng nanay nang makita ang dumudugong tuhod ni Mako. Opo, nanay. Umiiyak na sagot ni Mako. Ay nako, ang batang ito. Ito ang sinasabi kong huwag sanang pumunta sa malayo kapag nagbebisikleta dahil delikado. Hindi ka talaga nakikinig sa mga sinasabi ko. Sabi ng nanay habang ginagamot ang paa ni Mako. Paumanhin po, nanay. Nainggit kasi ako kina Nico na magbebisikleta sa esplanade. At saka baka tuksuhin nila ako dahil hindi ako nakasama. Umiiyak na sabi ni Mako habang niyayakap ng mahigpit ang kanyang nanay. Mako, alam mo naman na hinahayaan naman kita na magbisikleta. Basta huwag lang mabilis at malayo. At dapat ay nasa bahay ka na bago mag-alas 6 at ito ay madilim na. Tingnan mo ang nangyari sa iyo ngayon. O ano, uulit ka pa ba? Sabi ng nanay niya. Hindi na po ako uulit, nanay. Pangako ni Mako. Simula noon, ay hindi na pumupunta sa malayo si Mako at bago pa man din dumilim, ay nandoon na ito sa kanilang bahay kasama ang kanyang bisikleta. At dyan po, nagtatapos ang ating kwentong si Mako at ang kanyang bisikleta. Mga bata, dapat hindi natin tularan si Mako na hindi nakikinig sa sinasabi ng kanyang nanay. Dahil alam nating lahat na nasa huli palagi ang pagsisisi pag may nangyaring masama sa atin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo. Paalam!